Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito na pinagkaloob po sa atin muli para makapag-aral ng kanyang mga salita. Sa oras na ito, bago po tayo magpatuloy, awit po muna tayo ng isang matagal ng awitin. Titulo po nito ay Dakilang Mangingibig. Si Jesus kung umibig ay tunay, ito'y dakila at tapat habang buhay, laging sariwa malalim, di nagmamalim, di nagwawakas yan ang pag-ibig ni Jesus na sadyang wagas. Si Jesus kung magpatawad ay lubusan, nilinisin ang kasalanan, kalilimutan. Kung gaano man kalayo ang kanluran silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawaran. Pag-ibig niya ay sadyang makapangyarihan, sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa kanya, di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Si Jesus kung umibig ay tunay, ito'y dakila at tapat habang laging sariwa, lumalalim, di nagmamalim, di nagwawakas yan ang pag-ibig ni Jesus na sadyang wagas. Yan ang pag-ibig Jesus na sadyang wagas. Purihin kayo aming Ama. Sa oras na ito, tunay nga na ang inyong pag-ibig ay sadyang wagas. Lumilinis sa aming kasalanan, patuloy na nagpapalapit sa inyo. Salamat Panginoon sa pagkakataon muli na kami ay pag-aral ng inyong salita. Patuloy po na samahan kami ng Santong Espiritu sa aming pag-aaral. Maramdaman namin ang init ng inyong pag-ibig sa mga pag-aaral namin sa oras na ito. Salamat po Panginoon. Nagkakatiwalaan po namin kayo sa lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po muli sa bawat isa na nakikinig sa oras na ito.
Purihin ng Panginoon at patuloy na tayo ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Pag-aaralan po natin ngayon ay pinamagatan ko pong a different perspective of how to show love. Ito po ay tatlong part na gagawin. So ngayon hanggang sa mga susunod po, unahin po muna natin yung isang bagay na ito. Maraming kaparaanan sa mundong ito ang pagpapakita ng pag-ibig. At iba-ibang tao, iba-ibang kaparaanan or ways on how they show love. Meron tayong kaparaanan na marahil ay magastos. Merong ibang kaparaanan na mautak. Iba naman ay hindi na kailangang maglabas ng salapi para ipakita ang kanilang pag-ibig. Iba naman ay pinapakita ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagtitiis. Iba naman ay pinapakita ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagtsatsaga, pag-aaruga. Lalo na kahapon, pinagdiriwang po natin ang araw ng mga ina ng tahanan. At isa sa mga kaparaan ng mga ina ay ipakita yung kanilang pag-ibig, no? Sa pamamagitan ng pagpupuyat, pag-aasikaso. Ipakita ito sa pamamagitan ng pagtsatsaga, no? Pag-aaruga. No, pinapakita sa pag-alaga, no, pinapakita sa bawat pagtitiis, dugot pawis, no, at kaya pinapasalamatan natin sila, kanilang buhay, dahil sa kanilang sakripisyo para sa kanilang pamilya. Maraming kaparaanan tayong ginagawa para maipakita, i-convey natin yung pag-ibig. Sa mga pinikula, nakikita natin na ang daming pinapakitang kaisipan kung paano ipakita ang pag-ibig, i-convey o ipamalas yung kanilang pag-ibig sa kapwa man sa mundo. Merong mga kontrabida sa pelikula na may twisted thing na pinapakita para lang na at sinasabi nila na ito ang pagpapakita ko ng pag-ibig, ginagawa ko ang pag-ibig na ito aking halaga, no, sa ganitong paraan. At sa kaisipan ng nakararami, parang hindi siya mukhang pag-ibig. Ngayon, titingin tayo ng mga pagkakataon sa Biblia ng mga example kung paano ipakita ang pag-ibig in a different perspective. Bakit? Kasi sanay lang tayo when it comes to love na ang pag-ibig ay bubbly thing o kaya ay isang bagay na nakapagpapakilig sa atin, isang bagay na nakapagpapula sa ating mga pagmumuka. Ito yung mga ganon-ganon. Yun ay yung parang nakapagpagising ng ating mga dugo, no? So pagdating sa usapang pag-ibig, ito yung kulit, yung tuwa, no? Kapag ipinapakita natin dun sa ating mga minamahal. Ito yung nakapagpapakulo sa ating dugo. Minsan naman, pag-usapang pag-ibig, kumukulo nga yung dugo, pero naalala yung mga masalimuot na nakaraan. Nung sila'y iwanan, nakipaghiwalay, no, mag-iwanan, no, yung mga masasalimuot na nakaraan dun sa kanilang mga dating iniirog, umiinit nga yung kanila o kumukulo nga yung kanilang dugo. Kaya mga sa Biblia may pinapakita ditong perspective o hindi ko na maisip yung Tagalog ng perspective na kung paano ipakita ang pag-ibig na ipinamalas ng Panginoong Jesus nang siya'y naririto sa lupa. So, 3-part po ito at dadahan-dahanin lang po natin. So, ngayon po yung part 1. Yung una po ay yung tinatawag nating love that pursues. Love that pursues. Ang pag-ibig na umaabot. At babasa po tayo dito sa Lucas chapter 5, verse 29 and 32. Basahin ko muna po sa English, pero malaya niyo pong basahin sa Tagalog sa inyong kanya-kanyang mga Biblia. Sabi po dito, Levi had held a great banquet for Jesus at his house, and a large crowd of tax collectors and others were eating with them. But the Pharisees and the teachers of the law who belonged to their sect complained to his disciples, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" Jesus answered them, "Is it not the healthy who need a doctor, but the sick?
I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Babasahin ko na lang yung ilang talata sa Tagalog. Sabi dito sa 31, sinagot sila ni Jesus, ang mga taong walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga taong matuwid sa sarili nilang paningin, kundi ang mga makasalanan upang magsisi sa kanilang mga kasalanan. So ito yung aftermath ng tagpo ng tinawag ng Panginoong Jesus si Matthew or si Levi, isang tax collector. Ito yung pagkakakilala natin sa kanya. At sa mga nagdulot nito ay naghanda ng isang malaking piging ang disipulong ito sa kanyang tahanan. Excuse me po. Isa pa, hindi lang siya ang kasama ng Panginoong Jesus, kasama na iba pa niyang mga tagasunod, kundi yung iba pa niyang kauri, no? Mga tax collector at mga makasalanan. Kung aalalahanin natin mga kapatid, pag sinabi nating tax collector sa panahon ng Panginoong Jesus, ito yung mga tao na hindi maganda ang reputasyon sa mga Hudyo. No, alam natin na sila ay gumagawa ng pandaraya kapag sila ay naniningil ng buwis sa mga Israelita ng panahon na ito. At walang nagagawa yung mga Israelita. Bakit? Kasi tawag dito, bantay sila ng sundalong Romano at pag sila ay hindi nagbayad, maaari silang mapahamak. Kaya wala na silang choice kundi magkaroon na lang ng sama ng loob doon sa mga tax collectors o kaya ay magkaroon ng bigyan sila ng hindi magandang reputasyon. Sa kabila ng lahat ng iyon, tinawag ng Panginoon ng isang tax collector bilang kanyang maging disipulo. Naghanda siya ng malaking piging at naroroon ng Panginoon kasama ng kanyang mga disipulo na kumakain sa bahay ng isang tax collector kasama ng mga makasalanan. Iniisip ng ilan o ng mga religious leaders ng panahon na ito na kapag ang pag-ibig ay protection. Iniisip ng ilang mga religious leaders ng panahon na ito, yung mga Pariseo at Saduceo, na ang pag-ibig ng Panginoon ay reserve labang dun sa mga kaibig-ibig o kaya mga matutuwid. Hindi nila iniisip na ang pag-ibig ng Panginoon ay para sa lahat. At bukod dyan, naiisip nila yung ganitong klaseng kaisipan na kapag nakasama mo ang isang makasalanan sa hapagkainan, maaari kang marumihan. Meron kasi sinusunod ang mga Pariseo at Saduceo ng panahon na ito na tinatawag nating table purity. Naniniwala sila na kapag ikaw ay o isang makasalanan ay nakasama mo sa hapagkainan, no, maaaring maging marumi yung hapagkainan mo. No? It's either ikaw ay matuwid o ikaw ay malinis, tapos may kasama kang di makasalanan, o kaya ikaw ay sumama dun o pumasok sa bahay o sa tahanan ng makasalanan. No? Kaya nga napatanong sila, bakit itong guro ninyo kasama ang inyong mga makasalanan, kasama yung mga tax collector, yung mga maniningil ng buwis sa pagkainan. Kasi malaking deal sa mga taong ito yung pakikiisa sa pagkain. Pag sinabi po na kasi natin, at lagi ko naman ito nababanggit, pag sinabi natin na nakakasama sa pagkainan, pinapakita nito na ina-accept natin yung taong ito sa ating buhay. O nagkakaroon tayo ng mutual understanding when it comes to life. Kaya sa paningin ng mga Pariseo at Saduceo, parang nire-risk ng Panginoon yung kanyang holiness, no, sa palibot ng mga tax collectors at ng mga makasalanan. Iniisip nila, pag ito sumama to sa mga to, maaari siyang marumihan. Maaari siyang maging marumi. Kaya yung pag-ibig na kanilang iniisip ay yung pag-ibig na
magdudulot sa kanila para umiwas sa mga tinatawag na hindi malilinis. Kung maalala natin, kay Apostol Pedro, ang nasa isip lang niya naman talaga ay yung ipangaral ang mabuting balita sa mga Hudyo. Pero alam natin na nagpapahayag ang Panginoon sa kanyang panaginip na nagdulot din sa kanya na maliwanagan na ang Panginoon ay tumatawag din ng mga hintil. Na napupuspos din pala ng banal na espiritu itong mga hintil na ito. Nung una medyo atrasado siya, pero nung nagpakahayag ang Panginoon kay Pedro nung panahon sa Aklat ng Mga Gawa, nalaman niya na hindi pala para lang sa Hudyo ang pag-ibig ng Panginoon, kundi kahit sa mga hintil. Iniisip nila na marumi, kaya hindi nila gaanong pinagtutunan ng pansin. Kaya pa man, kung titignan natin ulit itong parte na ito ng Aklat ng Lucas, may pinakita ang Panginoong Hesus na nararapat nating maunawaan pa. Nararapat natin mapag-usapan at may pamuhay. Una sa lahat, ang mga Pariseo, inisip nila o nakita nila yung mga kasalanan as a threat. Mga marurumi, hindi dapat lapitan. Yung pag-ibig ng Panginoon na hindi para sa mga taong iyan. Kasi marurumi yan, hindi yan matutuwid. Pero nung nakita sila ng Panginoon, ang nakita niya ay hindi yung kasalanan yung karumihan ng mga taong iyon. Hindi niya nakita yung mga taong iyon katulad ng paningin, perspective ng mga Pariseo at Saduceo. Ang nakita niya, ayon sa kanyang analogy, ay mga pasyente. Kasama niya sa pagkainan, naipagsalamuha siya dun sa tinuturing niyang mga pasyente. In this context, we can say na sila ay tinuturing ng Panginoon sila na mga spiritually sick. May sakit sa espiritu. And we know na sila ay makasalanan. Alam din natin na sa Biblia, tinatawag ang makasalanan bilang mga rebelde. Mga kaaway ng Panginoon ayon sa Romans 5. Na dati, sabi doon, tayo ay mga kaaway ng Diyos dahil sa ating kasalanan. At ang kasalanan din na naglalayo sa atin sa Panginoon. Siguro yun yung nagdulot din sa mga para sa Saduceo na makapag-isip na ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi para sa makasalanan, kundi para sa matutuwid lamang. Dahil sila lang din yung nakakatagpo sa Panginoon. Ngayon pa man, hindi ito yung pinakitang kaisipan ng Panginoon sa kanila. Na yung pag-ibig ay hindi naghihintay para lumimis muna yung tao para sila ay malapitan ng pag-ibig, kundi ang pag-ibig mismo yung nagdadala sa kanila o naglalapit sa kanila para sila ay makasumpong ng kagalingan. Hindi hinintay ng Panginoong Hesus na, teka lang, Mateo, hintayin ko muna na mag-undergo muna kayo ng ceremonial cleansing. Tapos pag okay na kayong lahat, nakapag-ceremonial cleansing na kayo, sige, papasok na ako sa bahay nyo. Hindi ganun yung naging proseso dito. Wala nang nabanggit. Actually nga, kung yun ang ginawa ng ni Mateo at ng kanyang mga kasama, marahil hindi na magrereklamo itong Pariseo at Saduceo. Pero hindi yun ang nangyari. Hindi na nintay ng Panginoong Hesus na luminis muna itong mga to bago siya pumasok sa kanyang tahanan. Ang nakita niya ay yung problema ng mga makasalanan. Kailangan nila ng lunas, kailangan nila ng kagalingan. And Jesus being the Savior Himself, na alam niya na nasa kanya yung lunas. Kaya pumasok siya doon sa tahanan ni Levi, ni Mateo, ni Matthew, kasama ng iba pang tax collector at makasalanan at nakiisa sa hapag-kainan. So naroroon ang Panginoong Hesus hindi para magdala ng hatol, kundi umupo ang Panginoong Hesus kasama ng mga kasalanan na ito para dalhin yung lunas. Amen po ba? Naroroon siya para dalhin ang lunas. Na inaccept niya ang mga makasalanan na ito. Pero ngayon, meron tayong dapat maunawaan, mga kapatid. Meron kasi mga kaparaanan ngayon na para lang makapaglagay tayo ng kaluluwa sa loob ng church. Maraming modern churches ngayon
na gumagamit ng mundo o pattern ng mundo para lang makapagpasok ng tao sa loob ng church. No? Na kailangan lagi masaya para makapanatili sila. No? Pero sa mga susunod na pagkakataon, biglang mawawala na pag nawala na yung saya. When it comes to holiness, purity, nagkakawalaan na yung mga tao. Ngayon, hindi pinapakita ng Panginoong Hesus dito na mahal kita, tanggap ko yung iyong kasalanan. Hindi. No? Ang pinapakita ng Panginoon dito ay mahal na mahal kita para makasama kita sa pagkainan. Pero mahal na mahal kita hindi para hindi magdudulot sa akin para iwanan ka kung sino ka. Mahal tayo ng Panginoon, lalapitan, inaabot niya tayo. At lahat nga tayo ay inabot lang din po ng Panginoon. Dahil sa kanyang pag-ibig, inabot tayo ng Diyos, pero hindi niya hinahayaan na manatili tayo sa makasalanang estado. Hindi niya sinabi na nung nilapitan tayo ng Panginoon, tanggap kita, tanggap ko yung kasalanan mo, na okay lang yan, hindi. Naroroon siya, pumasok siya sa loob ng tahanan ni Matthew, hindi para sabihin na tanggap ko kayo, accept ko kayo, no? Okay yung mga kasalanan ninyo, mahal ko kayo. Naroroon siya, tinanggap niya yung mga makasalanang ito para ito ay magdulot ng pagsisisi, pagbabago, pagtalikod sa mga pagkakasala. He entered in Matthew's house to bring repentance. Hindi nagdulot ang pag-ibig ng Panginoon para umiwas doon sa makasalanan na iyon. Yung mga tinuturing ng Diyos na rebelde, yung mga tinuturing ng Diyos na kaaway dahil sa kasalanan, hindi yun yung nakita ng Panginoon. Dahil sa kanyang pag-ibig, nakita niya yung pangangailangan ng mga makasalanan na ito. Hindi naging hadlang sa kanya yung kanilang karumihan. Nagdulot pa yung pag-ibig ng Panginoon para abutin yung mga maruruming ito at dalin yung lunas. Ngayon, katulad ng pinakita ng Panginoong Hesus dito na paraan ng pagpapakita ng kanyang pag-ibig. Marami tayong matututunan sa bagay na ito, mga kapatid. Una sa lahat, dapat nating maunawaan ang tagpong ito na abot niya yung makasalanan ng hindi nagkakasala. Naabot niya yung makasalanan ng hindi nagkakasala. Bakit? Kung ang Panginoong Hesus, sabihin natin, inaccept niya, ano ibig sabihin nun? No? Kaisa na rin siya ng mga makasalanan, no? Gumagawa na rin siya ng mali, no? Isinang-ayunan niya yung mali nilang gawa? Hindi. Kaya nga nilinaw niya sa mga Pariseo sa Saduceo, naparito ako para magbigay doon ng lunas sa mga makasalanan. No? Para sila ay magsisi sa mga pagkakasala. Nandun siya sa hapagkainan, hindi para i-affirm at i-thumbs up yung kanilang maling ginagawa. Naroroon siya para abutin sila at ipakita na kailangan nilang magsisi sa mga pagkakasala. No? Yun yung nagtulak sa kanya para mapalapit dun sa mga marumi na tinuturing ng mga Pariseo at Saduceo. No? Kaya kung i-apply natin ito, mga kapatid, na katulad ng Panginoong Hesus, naabot niya yung mga makasalanan, hindi siya gumawa ng mali. Kaya mong abutin. You can reach out a soul. You can reach out a soul without even sinning. Hindi mo kailangan mag-compromise. Hindi mo kailangan gumawa ng mali para umabot ng kaluluwa. Yun ang ginawa ng Panginoon dito. Actually nga, there are a lot of ways to show love and to reach for soul without even sinning. Na hindi man lang nagkakasala. Sunod na isa nating kailangan maunawaan dito at matutunan. I-check nga natin yung ating sarili. Baka mamaya ang pag-ibig natin o ating kaisipan o ating paningin sa mga tao, yung pag-ibig na nagdadrive sa atin para tumingin sa mga tao ay katulad na rin ng mga Pariseo at Saduceo. Maruruming tao yan. Kailangan naliyuan ko itong mga to. Hindi ito mga born again. Alis muna ako. Hindi ito mga tawag dito, hindi ito mga ligtas, alis muna ako. Mga kapatid, kung ano yung kaisipan natin, walang makagalaw sa pwesto nila. Kailangan mo magpunta sa trabaho, maghahanap ka pa ng Christian bus, Christian train. Kailangan may kasakay ka muna sa mga Kristiyano. Kung ganap ka ng trabaho,
no? Kailangan yung trabaho mo ay puro mga Kristiyano yung kasama mo, which is it's not bad. Pero kung ganito ang kaisipan natin, hindi tayo makakalakad. Hindi tayo makakausad. Nawa ang ating pag-ibig ay katulad ng pag-ibig ng Panginoong Jesus. Kaya noon, marami tayong tinuturo, lalo na doon sa mga bagong mananampalataya. Kapag ikaw ay bagong mananampalataya na, tapos ang mga kaibigan mo ay lasinggero, no, babaero, sugalero, lahat na ng ero, yung lagi sinasabi ng mga pastor, no, para hindi ka mahatak ulit, layuan mo, which is okay. Okay lang naman po yun. Layuan natin yung mga kaibigan natin kung hindi natin kakayanin kung hindi natin kayang umiwas talaga sa mga pagkakasala ng kasama sila. Pero alam niyo po ba yung pag-ibig ng Panginoon? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi niya naisip yung ganung bagay. Dahil talaga sa pag-ibig, naabot niya, nilapitan niya yung makasalanan. Risking His holiness. Pero kahit nasa risk yung kanyang holiness, sa kanyang katatayuan bilang tao nung panahon na ito, inabot niya pa rin yung mga makasalanan. Yan nga mga kapatid, ang dapat natin gawin. Once na tayo ay nakilala sa Panginoon, yes, mag-iingat tayo na hindi madamay ulit sa mga pagkakasala ng mga kasalanan. Pero lapitan natin sila para maabot ang makasalanan. Para makasumpong din sila ng kaligtasan. Dahil ang nais ng Panginoon nung tayo ay nakasumpong ng kaligtasan at ng pag-ibig sa Kanya ay hindi layuan ng makasalanan. Kailangan nating maabot yung makasalanan, papalapit sa Panginoon, nang hindi nagkakasala. Ngayon, kung hindi mo kaya iwasan yung pagkakasala, na pag lumapit ka sa kanila, ay makapag-shot ka talaga, no? Makatagay ka talaga, edi lumayo ka muna. Pero panalangin natin sa Panginoon na yung pag-ibig na natanggap natin sa Kanya ay magdulot sa atin para abutin yung mga makasalanan na hindi nagkakasala. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, dito na rin po ako magtatapos bago pa ako mag-overtime. Ang perspective ng mundo ay ganito, no, na ang pag-ibig ay acceptance without change. Pero ang Biblia, ganito ang sinasabi, ang pinapakita ng Panginoon. Acceptance, love is acceptance that leads to change. Love is acceptance that leads to change. Kung gusto natin silang dalhin sa Panginoon, kung gusto natin na makita nila ang Diyos kahit sa buhay natin, ipakita natin ang kabanalan. Pag-ibig na nagdudulot sa atin para mamuhay ng banal at maabot sila. Maipakita natin, ito yung solusyon sa iyong suliranin. Ito yung solusyon sa iyong spiritual sickness. You need God and you need to live with holiness. Amen po ba? So this is the love that pursues. Ang pag-ibig na umaabot sa kabila ng karumihan ng mga taong iyon. Hindi sinang-ayunan ng Panginoon ang kanilang kasalanan, katulad ng iniisip ng mga Pariseo at Saduceo, kundi dinala ng Panginoon ang lunas. Ipinakita niya sa kanyang pamumuhay yung lunas na nararapat na kanilang matanggap. Pagsisisi sa mga kasalanan. Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo sa umagang ito. Patuloy po kaming nagpapasalamat sa yaman ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kami na ang pag-ibig na natanggap namin sa inyo ay magdulot sa amin na abutin ang mga makasalanan. Hindi iwasan ang mga ito, O Diyos. Kung nagkakaroon man kami ng takot, Panginoon, nalapitan ang mga makasalanan na ito dahil sa takot na maaring madamay ulit kami o mabalikan namin ang mga maling mga ginawa namin bago kami maligtas. Hinihiling ko po, Panginoon, sa oras na ito, sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, makapamuhay kami ng may kabanalan. Makapanindigan kami, Panginoon, sa pag-iwas sa paggawa ng kasalanan. At yung kapangyarihan din ng Banal na Espiritu, at ang pag-ibig na daladala niya na ibinubuhos sa amin, Panginoon, ang magdulot sa amin na manatiling matatag sa pananampalataya
manatiling matatag sa pag-iwas sa kasalanan sa tuwing inaabot namin ang mga makasalanan. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Salamat po, O Diyos. Patuloy na ang inyong salita ang magdulot sa amin na ipakita ang perspective na ito pagdating sa pagpapakita ng pag-ibig katulad na ipinakita ng Panginoong Yesus. Hindi siya nag-compromise nang inabot niya ang mga kaluluwa. Ganon din po kami, Panginoon. Hindi niya dinala ang paghatol. Dinala niya ang lunas. At yun ang ipinamuhay niya. Yun ang ipinakita niya sa kanilang lahat. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Salamat din, Panginoon, dahil pinaranas niyo sa amin ng ganitong klaseng pag-ibig. Kaya, dahil alam namin ang bagay na ito rin yung nararapat naming maipakita sa mundo. Salamat, O Diyos, sa yaman ng inyong mensahe sa oras na ito. Patuloy itong maipamuhay para sa lahat ng mga may abalahin sa araw na ito, pabiyahe, papunta sa trabaho at sa iba pang mga bagay. Niling ko po ang pag-iingat po ninyo sa bawat isa. Kalakasan, O Diyos, sumasaganang biyaya, traveling mercies sa mga bumabiyahe. Niling ko rin po, Panginoon, na patuloy niyong pagyamanin yung mensahe, Panginoon. Kulang na kulang yung aming panahon para pagsalusaluhan yung salitang ito. Pero sa tulong ng Santong Espiritu, O Diyos, pagyamanin niyo po itong mensahe ninyo sa buhay ng bawat isa. Sa tuwing sila'y magme-meditate sa mensahe na natanggap namin ngayon sa araw na ito. And whenever they meditate and think about these things, pagyamanin po ninyo, reveal more about your word. Salamat po, Panginoon. Sa inyong lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po. Sa bawat isa, pagpalain po kayo ng Panginoon. Pagbati po mula dito sa DFC Taiwan. Dito po ako specifically sa DFC Sinfong sa bandang norte. Around Tuesday ay bababa na ulit kami sa South at dadalaw ulit sa mga churches sa parteng South. Actually, doon naman talaga kami nakatira kaya uwi lang din po kami ng Tuesday. Excuse me po. Bati po tayo para makabawi tayo ng onte. Magbati po para kay Sir Idelene, Adelaida, Brother Jerry. God bless po sa inyo. Sir Evelyn, Sir Mercy, magbati po. Sir Lita, Pastora Marita, hello po. Magbati po sa inyo. Sir Maggie, Brother Daniel, Sir Fatima, paglahat po kayo ng Panginoon. Magbati rin po para kay Brother Edgardo. God bless po sa inyo. Sir Percy Bautista, God bless po sa inyo dyan. Magpalain po kayo ng Panginoon. Sir Rowena, Sir Evelyn, Sir Luz Luminda, pagpapala po para sa Panginoon ang magawad po sa inyo. Sister Luning, Simangan, pagpapala po. Sir Arceli Aguilera, pagpalain po kayo ng Panginoon. Jan Carlos Blanza, pagpalain po kayo ng Panginoon. No, at sa iba pa pong Sister Arlene Balbacal Pelagio, pagpalain po kayo ng Panginoon. Naway makasama namin muli kayo dito sa Taiwan. God bless po sa inyo, Sister Billy. Salamat po sa pananalangin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Regina, Sister Dali. Ito, Egypt. God bless po sa inyo. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito. At sa Panginoon lamang po ang lahat ng papuri. Pagbati rin po sa lahat na nasa Pilipinas. Hindi ko pa nababanggit. At patuloy po na ang pagpapala at biyaya ng Panginoon ay sa bawat isa. To God be all the glory. God bless po.